Mula sa payak na buhay sa pampang ng dagat, napadpad si Angela sa marangyang mansyon ng mga Valderrama bilang isang katulong. Sa likod ng kanyang simpleng ganda ay isang lihim na paghanga sa suplado at misteryosong tagapagmana na si Andre upang takasan ng mapilit na socialite na mahabol sa kanya. Inalok ni Andre si Angela na isang kasunduan, isang taong pagkukunwari bilang asawa kapalit ng 5 milyong piso. Tinanggap ito ni Angela, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pag-ibig. Ngunit ang isang gabing puno ng tamis at pag-asa ay nauwi sa malamig na katotohanan nang iabot ni Andre ang tseke at ang laya nito habang may kausap ng ibang babae sa telepono. Sugatan ng pusong umalis si Angela, bitbit ang isang sikretong hindi kayang bayaran ng kahit na anong yaman. Siya ay nagdadalang taon ng kambal. Makalipas ang 3 taon, muling magtatagpo ang kanilang landas. Si Angela hindi nang mahiyaing katulong. Siya na ang makapangyarihang tagapagmana ng isang malaking ari-arian. Sa muling pagkikita, si Andre naman ang maghahabol, nagsusumamo at nangangakong liligawan siya. Ngunit kaya pa bang burahin ng pagsisisi ang hapdi ng nakaraan? At ano ang gagawin ni Andre kapag nalaman niya ang kambal na kamukha niya ay mga anak na tinakbuhan niya? Ang amoy ng alat ng dagat, ang tunog ng mga alon, ang nagsilbing musika sa bawat umaga ni Angela. Sa maliit na dampa sa isang liblib na probinsya, masaya na siya sa pili ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ama ay isang mangingisda at ang kanyang ina naman ay simpleng may bahay. Bagamat kapos sa salapi, busog naman sila sa pagmamahal. Ngunit ang tadhana ay sadyang mapaglaro. Isang gabi, biglang bumanat ang karamdam ng kanyang ama. Ang dating malakas na katawan ay tila itinumba ng isang malakas na bagyo. "Tay, wag po kayong mag-alala. Gagaling kayo," bulong ni Angela habang pinupunasan ang noo ng ama na nanunuyo sa lagnat. "Anak, wala tayong pambili ng gamot. Ang bangka sira pa," hirap na sabi ng ama. Dito nagsimulang mag-isip si Angela. Hindi sapat ang panalangin lamang. Kailangan ng gawa. Isang kaibigan, si Marites, ang lumapit sa kanya. "Angela, may kakilala ako naghahanap ng katulong sa Maynila. Napakayaman ng pamilyang Valderrama. Mabait ang mga amot, sigurado malaki ang pasahod. Makakatulong to sa pagpapagamot sa tatay mo." Kahit na mabigat sa loob na iwan ang mga magulang, walang ibang pagpipilian si Angela. Bitbit ang isang luma at kupas na maleta. Sumama siya patungong lungsod. Ang kanyang puso'y puno ng kaba, ngunit may kasamang pag-asa. Pagdating sa mansyon ng mga Valderrama, tila siya pumasok sa isang palasyo. Ang mga gintong chandelier, ang malalawak na hagdanan at ang mga mamahaling kagamitan ay nakakalula. Si Doña Elena at Don Ricardo ay kagad siyang kinagiliwan. "Mabait na bata si Angela, Ricardo, at napakaganda niya sa personal," sabi ni Doña Elena. Naging maayos ang unang ilang linggo ni Angela bilang katulong. Masipag siya at laging maayos ang trabaho. Ngunit ang lahat ay nagbago nang dumating ang balitang darating ang nag-iisang anak ng mga Valderrama mula sa Amerika, si Andre Valderrama. "Ayusin yung lahat. Darating si Senyorito Andre," sigaw ng mayordoma. Nang humintong isang itim na luxury car sa tapat ng mansyon, bumabang sa lalaking tila nililok ng mga Diyos. Matangkad, malapad ang balikat at may mga matang tila nakatagos sa kaluluwa. Ngunit sa likod ng kagapuhan nito ay isang mukhang hindi marunong ngumiti. Malamig ang trato nito sa lahat. "Good morning, Senyorito," bati ng mga katulong kabilang si Angela. Hindi man lamang sila nilingon ni Andre. Dire-diretso itong pumasok sa loob, pitpit ang aura ng otoridad at pagiging suplado. Para kay Angela, ang lalaking ito'y tila isang malayong bituin. Nagniningning ngunit napakalamig hipuin. Hindi niya alam ng lalaking ito ang magiging dahilan ng kanyang pinakamalaking pangarap at ng kanyang pinakamasakit na pag-iyak. Ilang buwan na ang lumipas mula nang dumating si Andre, ngunit ang trato nito sa kanila ay nananatiling parang hangin lamang sila na dumaraan. Kapag nag-uutos ito, tipid ang mga salita at laging nakatuon ng atensyon sa laptop o mga papeles ng kumpanya. Ngunit sa kabila ng pagiging suplado nito, hindi mapigilan ni Angela ang kanyang sariling mapatingin sa bawat galaw ng binata. May kung anong magnetismong taglay ni Andre na unti-unting humahatak sa damdamin ni Angela.
Isang gabi, habang nag-aayos ng library si Angela, narinig niyang malakas sa pagtatalo sa loob ng opisina ni Don Ricardo. Andre, kailangan mo tigilan na pag-iwas kay Monica. Ang pamilya nila ay mahalagang kaalyado natin sa negosyo, sabi ni Don Ricardo. Dad, Monica is suffocating. She's obsessed. Hindi ko siya pakakasalan kahit na anong mangyari, sagot ni Andre, na bakas ang iritasyon sa boses. Nagtago si Angela sa likod ng malaking bookshelf. Nalaman niya na si Monica isang sikat na socialite na walang ibang ginawa kundi buntutan si Andre. Isang modernong babae na handang gawin ng lahat para makuha ang tagapagmana ng mga Valderrama. Paglabas ni Andre sa opisina, hindi niya inaasahang mabubunggo si Angela. Nabitawan ni Angela ang mga hawak na libro. Sorry po, senyorito, nanginginig niyang sabi. Sa halip na magalit, tinitigan siya ni Andre ng matagal. Tila ngayon lang nito napansin ang malaanghel na mukha ng katulong, ang mapupungay na mata at ang labing natural ang pagkakapula. Follow me to the garden. Now, maikling utos ni Andre. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kinausap siya ni Doña Elena at Don Ricardo kasama si Andre. Nabigla si Angela sa kanilang alok. Angela, gusto naming alokin ka ng isang kasunduan. Panimula ni Doña Elena. Kailangan ni Andre ng asawa para tantanan na siya ni Monica, kapalit ng 5 milyong piso. Pakakasala mo si Andre at magsasama kayo sa loob ng 1 taon. Isang kontrata lamang ito. Tumibok na mabilis ang puso ni Angela. 5 milyon? Sapat na yun para sa panghabang buhay na gamutan ng kanyang ama at maayos na buhay ng kanyang ina. Ngunit higit sa pera, ang isiping magiging asawa niya si Andre kahit na peki lang ang nagtulak sa kanya na tumango. Opo, pumapayag po ako, mahinang sagot ni Angela. Tumingin si Andre sa kanya, walang emosyon ng mga mata nito. Good. Don't expect too much from this marriage, Angela. Business is a business. After a year, we part ways. Ang mga salitang yun ay parang kutsilong sumaksak sa puso ni Angela. Ngunit pinatatag niya ang kanyang loob. Papasok siya sa isang kasal ng pundasyon ni papel at tinta, habang kanyang damdamin ay nakataya sa bawat tibok ng kanyang pusong lihim na nagmamahal. Ang sikat ng araw ay sumisilip sa bintana ng silid ni Angela, ay tila hindi sapat upang pawiin ang kaba sa kanyang dibdib. Ngayong araw nakatakdang sikretong pagpapakasal nila ni Andre. Walang magarbong dekorasyon, walang daan-daang panauhin at walang puting gown na may mahabang tren. Sa halip, isang simpleng puting dress lamang na binili ni Doña Elena ang suot ni Angela. Sa loob ng isang malit na pribadong kapilya sa labas ng lungsod, naghihintay ang isang hukom. Ang tanging mga saksi ay mga magulang ni Andre at ang matapat na driver ng pamilya. Tahimik ang paligid, tanging huni ng mga ibon at ang mabilis sa tibok ng puso ni Angela ang kanyang naririnig. Nang pumasok si Andre sa kapilya, tila tumigil ang mundo ni Angela. Suot nitong isang navy blue na suit na lalong nagpapadagdag sa kanyang kakasigan. Ngunit ang kanyang mukha ay parang semento. Matigas, walang ngiti at tila napipilitan lamang sa bawat hakbang. Hindi naman lang nito tinignan si Angela nang tumayo ito sa kanyang tabi sa harap ng altar. Nagsimulang seremonya, bawat salitang binitawan ng hukom tungkol sa pagmamahalan at pagsasama habang buhay ay tila isang malaking kabalintunaan para kay Angela. Alam niya ang lahat ng ito ay isang transaksyon lamang. Andre Valderrama, do you take Angela to be your lawfully wedded wife? Tanong ng hukom. Nagkaroon ng maikling katahimikan. Tumingin si Andre sa malayo bago sumagot sa malamig na tininig. I do. Nag-turn na ni Angela. Halos mawalan siya ng boses. I do. Niya, bitbit ang lahat ng lihim ng pag-ibig na baon niya. Simula pa lang noong katulong pa lamang siya sa mansyon. Nang dumating ang oras ng pagpapalitan ng singsing, hinawakan ni Andre ang nanginginig na kamay ni Angela. Ang haplos ng balat nito'y nagpadala ng kuryente sa buong katawan ng dalaga. Ngunit ang tingin ni Andre ay nanatiling blanco. Sinuot nito ang mamahaling diamante sa daliri ni Angela. Isang singsing na simbolo ng pag-aari, ngunit hindi ng pag-ibig. You may now kiss the bride, wika ng hukom. Bahagyang lumapit si Andre. Amoy na amoy ni Angela ang bango ng mamahaling pabango nito at ang amoy ng peppermint. Mabilis at malamig na dampi lamang ng labi sa kanyang noo ang binigay ni Andre. Walang init, walang emosyon. Para kay Andre natapos ng unang bahagi ng kontrata.
Pagkatapos na maikling salo-salo kasamang mga magulang, dinala ni Andre si Angela sa isang modernong condominium sa Bonifacio Global City. Ito ang magiging pugad nila sa loob ng isang taon, isang lugar na malayo sa mapanuring mata ni Monica at ng media. Dito ka matutulog sa guest room, bungad ni Andre. Pagkapasok sa unit, nilapag nito susi sa lamesa at tinarap ang asawa. Gaya na napag-usapan, we will live separate lives. Huwag kang makikaalam sa mga lakad ko at hindi rin ako makikialam sa'yo. Magpanggap ka lang na asawa ko kapag may bisita o kapag kailangan ni ng mom at dad. Opo, senyorito. Andre, nautal na sagot ni Angela. And one more thing, dagdag ni Andre habang tinatanggal ang kanyang korbata. Huwag mong isiping dahil kasal na tayo ay may magbabago. Katulong ka pa rin sa paningin ko, Angela. Binabayaran lang kita para maging display. Tumalikod si Andre at pumasok sa kanyang master's bedroom. Iniwan si Angela nakatayo sa gitna ng sala. Tinignan ni Angela ang sinsing sa kanyang daliri. Akala niya, ang pagiging asawa ni Andre ay maglalapit sa kanila. Ngunit tila mas lalong lumayo ang distansya nila. Ang bawat sulok ng marangyang unit ay puno ng karangyaan. Ngunit para kay Angela, ito ang pinakamalamig na lugar na napuntahan niya. Sa kabila nito, pinahid niya ang isang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Kahit na isang taon lang, bulong niya sa sarili. Aalagaan kita, Andre, kahit hindi mo ako nakikita. Isang linggo matapos ang kanilang sikretong kasal. Isang marangyang dinner party ang inorganize ni Don Ricardo sa kanilang mansyon. Ito ang unang pagkakataon na ipapakilala si Angela sa mga malalapit na kaibigan at business partners ng pamilyang Valderrama bilang misteryosong asawa ni Andre. Bago pa man sila umalis ng kondo, hinarap ni Andre si Angela sa gitna ng sala. Tinitigan niyang asawa mula ulo hanggang paa. Suot ni Angela ang isang champagne-colored cocktail dress na lalong nagpalitaw sa kanyang natural na ganda. Ngunit sa halip na papuri, isang malamig na bili ng binitawan ni Andre. Listen to me, Angela. Maraming matatalas na mata doon. Once we step out of this car, you are the woman I love. Hawakan mong braso ko, ngumiti ka at sumakay ka sa bawat sasabihin ko. Do you understand? Opo, mahinang sagot ni Angela, habang ang kanyang puso'y naguhumiyaw sa kaba. Pagdating sa mansyon, halos mabingi si Angela sa tunog ng mga kabyertos at tawanan ng mga elitistang panauhin. Nang pumasok sila ni Andre, biglang tumahimik ang paligid. Ang lahat ay nakatuon sa kanila, lalo na mga mata ni Monica, ang socialite na dati pang humahabol kay Andre na noon ay tila gustong tunawin si Angela sa tindi ng selos. Smile, Angela. Bulong ni Andre sa kanyang tenga habang nilalagay ang kanyang kamay sa bewang ng dalaga. Ang init ng palad ni Andre. Sa kanyang likuran ay nagpadala ng kuryente sa buong katawan ni Angela. Sa sandaling yon, tila totoong lahat. Friends, I'd like to meet you my wife, Angela. Pakilala ni Andre sa mga panauhin. Ang kanyang boses ay puno ng tamis at pagmamahal na tila ba matagal na silang magkasintahan. How lovely! San kayo nagkakilala, Andre? Tanong ni isang matandang ginang. Nilapit ni Andre ang kanyang mukha sa pisngi ni Angela. Isang kilos at tila bahalikan niya ito. It was love at first sight. Tita, she's the piece I've been looking for after years in the States. Naramdaman ni Angela ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Alam niyang kasinungalingan na ang lahat pero sa bawat haplos ni Andre sa kanyang balikat at sa bawat pagtawag nito sa kanya ng sweetheart o love, unti-unting nalulusaw ang kanyang depensa. Sana totoo na lang ito, bulong ng kanyang puso. Hindi nakatiis si Monica, hawak ang isang baso ng wine, lumapit to sa kanila na may mapait na ngiti. So this is the girl? Tell me, Angela, anong kumpanya pinatatakbo ng pamilya mo? I don't think I've seen you in our circles before. Nabulunan si Angela sa tanong. Bago pa siya makasagot, masinigpitan ni Andre ang yakap sa kanya. Angela's family values privacy, Monica. Hindi lahat ng mahalaga ay kailangan nasa headlines. Her simplicity is what makes her priceless to me. Napahiya si Monica sa sagot ni Andre. Tumingin to kay Angela na may pandidiri bago tumalikod. Enjoy your priceless wife, Andre. Let's see how long these charms last. Nang matapos ang party ay makabalik na sila sa kondo, tila biglang namatay ang apoy. Pagkapasok sa pinto, agad na binitawan ni Andre ang bewang ni Angela. Ang kanyang mukha na kanina punong-puno ng pag-ibig ay bumalik sa pagiging malamig na yelo. Good job tonight, naniwala silang lahat. Sabi ni Andre habang tinatanggal ang kanyang tuxedo jacket at tinapon yon sa sofa.
You can go to sleep now. I have work to finish. Naiwang nakatayo si Angela sa gitna ng dilim. Ang init ng hawak ni Andre kanina ay tila ba isang panaginip na mabilis na naglaho. Mas masakit palang magpanggap na mahal ka ng taong mahal mo. Dahil sa dulo ng gabi, kailangan mong harapin ang katotohanang ikaw ay isa lamang props sa kanyang buhay. Andre, tawag ni Angela. Huminto si Andre, ngunit hindi lumingon. What? Sana, sa hindi ka lang napipilitan. Bulong ni Angela na halos hindi na marinig. Angela, stop. Puto ni Andre. Don't get confused by the performance. Matulog ka na. Pumasok si Andre sa kanyang kwarto at sinaradong pinto ng malakas. Naiwan si Angela na yakap ang kanyang sarili habang ang suot ng mamahaling dress ay tila nagmistulang bakal na kulungan sa kanyang nagdurugong puso. Isang linggo matapos ang dinner party, isang malakas na bagyong humagupit sa lungsod. Ang ulan ay tila walang balak na tumigil at ang malamig na hangin ay pumapasok sa bawat siwang ng kondominium. Napansin ni Angela na madaling araw na hindi pa rin lumalabas si Andre mula sa kanyang master's bedroom. Karaniwan ay maaga itong nagigising para mag-workout o magbasa ng mga financial reports. Nagalangan si Angela. Sinubukan niyang kumatok ng mahina. Andre, nakahanda ng almusal mo? Walang sumasagot, kinakabahan si Angela. Dahan-dahan ang pinihit ang pinto. Hindi ito nakalak. Pagpasok niya, bumungad sa kanyang madilim na silid na tanging ilaw na mula sa bintana nagbibigay ng liwanag. Doon nakita niya si Andre nakabalot ng makapal na kumot, nanginginig at tila hirap ng minga. Mabilis na lumapit si Angela. Nang dapong kanyang palad sa noo ni Andre, halos mapatalong siya sa init. Diyos ko, Andre, ang taas ang lagnat mo. Go away, mahinang bulong ni Andre. Ang boses ay pausat basag. I can manage. Huwag ka na matigas ang ulo, seryosong sabi ni Angela. Hindi na siyang mahihaing katulong sa sandaling ito. Siya ay isang asawang nag-aalala. Kukuha ako ng maligamgam na tubig at gamot. Huwag ka nga alis dyan. Sa sumunod ng ilang oras, naging abala si Angela. Kumuha siya ng palanggana ng tubig at malinis na bimpo. Dahan-dahan niyang pinunasan ng mainit na katawan ni Andre upang mapababa ang temperatura nito. Sa bawat dampi ng bimpo sa matitipunong balikat at dibdib ni Andre, damang-dama ni Angela ang paghihirap ng asawa. Water, umol ni Andre. Inalalay ni Angela ang ulo nito at pinainom ng tubig. Dahan-dahan lang, nandito ako. Habang mahimbing na natutulog si Andre dahil sa epekto ng gamot na natili si Angela sa tabi nito. Pinapanood niya ang mukha ng asawa, ang mga pilik mata nitong mahaba, ang matatangos nitong ilong at ang labi na madalas ay nakatikom sa lamig. Sa pagkakataong ito mukhang payapa si Andre na walang bakas ng pagiging suplado at mayabang. Bakit ba hindi mo ko kayang makita, Andre? Bulong ni Angela habang hinahaplos ang buhok ng binata. Bakit kailangan maging ganito tayo? Kung alam mo lang kung gaano kita kamahal. Biglang gumalaw si Andre at hinawakan ang kamay ni Angela nasa kanyang noo. Mom, don't leave. Anito sa gitna ng panaginip. Hindi ako aalis, Andre. Nandito lang ako. Sagot ni Angela. Kahit na alam niya hindi naman siyang tinutukoy nito, hinayaan niya manatiling makakapit ang kamay ni Andre sa kanya hanggang sa makatulog sa gilid ng kamot na kasubsob ang ulo. Kinabukasan nagising si Andre na gumaan ng pakiramdam. Ang unang bumungad sa kanyang isang sikat ng araw at ang amoy ng nainit na sopas. Nang tangkay niya na gumalaw, naramdaman niyang may mabigat sa gilid niyang tabi. Doon niya nakita si Angela na hindi na natutulog sa upuan at ang kamay nakapatong pa rin sa gilid ng kanyang braso. Napansin ni Andre ang mga bimpo sa palanggana at ang thermometer sa bedside table. Napagtanto niya na buong gabi siyang binantayan ng babaeng tinatawag niyang katulong lang. May kung anong kirot at ang init ang gumapang sa puso ni Andre sa hindi niya maipaliwanag. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Angela. Gising ka na pala, kumusta ng pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Sunod-sunod na tanong nito habang tinitingnan ang lagnat niya. Bumalik ang depensa ni Andre, iniwas niyang tingin. I'm fine, you didn't have to do that. It's not in the contract. Natigilan si Angela. Ang ngiti unti-unting naglaho. Alam ko, pero tao rin ako, Andre. Hindi ko matitiis na makita ka naghihirap. Next time, call a doctor. Malamig na sabi ni Andre habang bumabangon. Hindi ko kailangan ng wife duties mo. Masakit man na tumayo si Angela at kinuha ang tray ng pagkain. Sige, pero kumain ka na muna dito bago ka uminom ng gamot. Iiwan ko na ito dito. Nang lumabas si Angela, naiwan si Andre na nakatingin sa sopas. Kinuha niya ang kutsara at tinikman ito. Lasang-lasa niyang pagmamahal at pag-iingat na inilaan dito. Sa likod ng kanyang malamig na panlabas, nagsisimula ng mabasag ang yelo. Ngunit tayo pa rin niyang aminin sa sarili. Lumipas sa mga linggo matapos ang pagkakasakit ni Andre. Akala ni Angela, ayun ang simula ng paglambot ng puso ng asawa. Ngunit nagkamali siya.
Tila mas lalong nagtayo ng mataas na pader si Andre. Kung noon ay suplado to, ngayon ay halos hindi na ito kumikibo. Mas pinili ni Andre na malunod sa trabaho. Madalas na hating gabi na kumuwit maagang maaga kung malis upang hindi sila magtagpo sa pagkainan. Ang kondominium na dapat sana'y pugad ng kanilang pagsasama ay naging isang malawak at tahimik na disyerto. Magkasama sila sa isang bubong, ngunit ang pagitan nila'y tila milya-milya ang layo. Gabi-gabi nagluluto si Angela ng paboritong ulam ni Andre. Pinagsisikapan niya na ayusin ang mesa, naglalagay ng sariwang bulaklak at naghihintay sa sofa hanggang sa dumaan ang mga oras. Ngunit madalas ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng susi sa pinto bandang 12:00 ng madaling araw. Andre, nakahanda ng dinner mo. Iinitin ko lang, bungad ni Angela isang gabi nang makitang pumasok ang asawa. Hindi man lang siya tinignan ni Andre habang tinatanggal ang kanyang sapatos. Kumain na ako sa labas. Don't waste your time waiting, Angela. Sabi ko naman sa'yo hindi mo kailangan gawin ng mga to. Pero asawa mo ko, Andre. Kahit nasa papel lang, gusto kitang alagaan. May hinang sagot ni Angela. Pilit na nilalabanan ng panginginig ng kanyang boses. You are not my wife. You're a contractor, marihing pagtatama ni Andre. Huwag mong kalimutan ang lugar mo. Ang trabaho mo ay magpanggap sa harap ni na mom, hindi ang maging katulong ko dito sa bahay. May mga delivery at laundry services naman. Bawat salita ni Andre ay parang pako na ibinabaon sa puso ni Angela. Ang pagmamalasak niya ay tinuturing nitong istorbo. Ang pag-ibig niya tinatawag nitong pag-aksaya ng oras. Isang gabi hindi makatulog si Angela. Lumabas siya ng kanyang kwarto upang uminom ng tubig. Nakita niya si Andre na nakaupo sa balkonahe. May hawak na baso ng alak at nakatanaw sa mga ilaw ng lungsod. Ang anyo nito'y puno ng lungkot at pagod. Isang panig ni Andre na hindi nito pinapakita sa harap ng maraming tao. Gusto siyang lapitan ni Angela. Gusto niyang itanong kung anong bumabagabag dito. Gusto niyang yakapin ang asawa at sabihin hindi dito nag-iisa. Ngunit bago pa siya makahakbang, tila naramdaman ni Andre ang kanyang presensya. Bumalik ka na sa kwarto mo. Malamig na utos ni Andre nang hindi lumilingon. I want to be alone. Napayuko si Angela. Gusto ko lang sanang itanong kung okay ka lang. I am fine. Ang hindi okay ang pakikialam mo. Lumingon si Andre, ang mga matay nanunuya. Bakit bang hilig mong isiksik ang sarili mo sa akin? Dahil ba sa 5 milyon? Don't worry, babayaran kita ng buo. Just stop acting like you care. Naniga si Angela. Ang lahat ng pagtitimpi niya tila sumabog. Akala mo ba pera lang ang dahilan kaya ako nandito? Andre, tao ako. May nararamdaman ako. Hindi ako makina na pwede mong utusan kung kailan lang dapat gumana. Then leave. Hamon ni Andre. Tumayo ito't lumapit sa kanya. Ang amoy ng alak ay humahalo sa kanyang matapang na pabango. If you can't handle the cold, go back to your province. Pero alam natin pareho na kailangan mo ng pera para sa tatay mo. So shut up and stay in your lane. Pumasok si Andre sa kanyang kwarto, sinarado ang pinto ng malakas. Naiwang nakatayo si Angela sa gitna ng sala, umiiyak ng tahimik. Masakit na mabaliwala pero mas masakit na malaman na sa tingin ni Andre, ang lahat ng ginagawa niya may presyo. Kinuha ni Angela ang litrato ng kanyang mga magulang na nakatago sa kanyang bag. Tay, Nay, konting tiis na lang, bulong niya. Sa kabila ng pambabaliwala sa kabila ng lamig, hindi magawang magalit ni Angela ng matagal. Dahil sa bawat sulyap niya kay Andre, nakikita niya isang lalaking sugatan din ng puso. Isang lalaking pilit tinatago ang sarili sa likod ng kayabangan. At yung nandahilan kung bakit kahit nitaboy siya nito ng 100 beses na nantili pa rin siya. Ginanap ang isang prestiyosong grand charity gala sa isang 5-star hotel sa Makati. Itong taunang pagtitipon na pinakamayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Bilang asawa ni Andre Valderrama, walang choice si Angela kung hindi ang dumalo. Suot niyang isang midnight blue serpentina gown na lalo nagpaangat sa kanyang moren at malasot lang balat. Simple ang kanyang ayos, ngunit ang kanyang gilas ay tila isang tunay na prinsesa. Sa kabilang banda, si Andre ay tila isang statwa ng yelo. Hawak niyang braso ni Angela habang naglalakad sa red carpet. Ngunit ang kanyang mga matay na natiling manamig at nakatuon lamang sa mga kamera. Habang abala si Andre sa pakipag-usap sa ilang business moguls, naiwan si Angela sa buffet area upang kumuha ng mainit na tsaa. Doon siya hinarang ni Monica na naisuot ang isang napakatingkad ng pulang gown at tila nagliliyab din ang mga mata sa galit. Oh, look who's here! Ang maid turned madam, malakas sa panuniya ni Monica na naging sanhi ng paglingon ng ilang matatandang socialite sa paligid. Monica, ayaw ko ng gulo, nandito tayo para sa charity. Mahinang sagot ni Angela, pilit na pinapanatili ang kanyang dignidad. Charity? How ironic! Ikaw ang dapat na tumatanggap ng charity, Angela.
Tumawa ng mapait si Monica. Everyone knows you're just a fluke. Tell me, magkano binayad sa'yo ng mga Valderrama para magsuot ng gown na yan? Does the smell of fish and poverty still cling to your skin kahit na anong mahal ng pabango mo? Biglang kinuha ni Monica ang baso ng red wine mula sa isang waiter at dahan-dahang minusto sa puting tela ng table cover na malapit kay Angela. Ngunit ilang talsik ay tumama sa gown ng dalaga. Oops, my hand is slipped, just like how you slip into Andre's life. Isang hamak na katulong ng nangarap na maging reyna. Napayuko si Angela, ang mga bulungan sa paligid ay tila mga bubuyog na sumasaksak sa kanyang pandinig. Naramdaman niya ang pangingilid ng luha. Hindi ako nandito para sa pera, Monica. Then what are you here for? To steal more from them? Sasapalin na sana ni Monica si Angela nang biglang matikas sa kamay ang pumigil sa kanyang braso. Finish that sentence, Monica, and now I make sure your family's company is erased from the stock market by tomorrow morning. Malamig at puno ng otoridad ang boses ni Andre. Nagulat ang lahat, hindi binitawan ni Andre ang braso ni Monica hanggat hindi ito napapaatras sa takot. Agad na hinila ni Andre si Angela, palapit sa kanya't protektadong inakbayan to. Andre, I was just... Nautal na sabi ni Monica. You were just insulting my wife in front of everyone? Puto ni Andre, tumingin siya sa mga panauhin na kanina ay nakikinig sa panalait ni Monica. I want everyone to be clear about one thing. Angela is not just a Valderrama by name. She is the woman I choose. She is the heart of my life. Lumingon si Andre kay Angela sa harap ng lahat, dahan-dahan niya. Pinahid ang isang luhang pumatak sa pisngi ng asawa. I'm sorry. I left you for a moment, love. Let's go. Bago sila tuluyang umalis sa bulwagan, huminto si Andre sa gitna. Hinawakan niyang mukha ni Angela sa isang hindi inaasahang pagkakataon, dinampi niya ang kanyang mga labi sa labi ni Angela. Isang matamis, matagal at mapusok na halik na saksi ang lahat. Namutla si Monica sa sobrang hiyang naramdaman. Ang balak niyang pagpapahiya kay Angela ay naging daan pa para ipakita ni Andre ang pagmamahal nito sa asawa. Nang makasakay na sila sa sakyan, agad na bintawan ni Andre ang kamay ni Angela. Ang knight in shining armor ay muli naging malamig na yelo. Don't get the wrong idea, sabi ni Andre habang tumitingin sa labas ng bintana. I did that to protect the Valderrama's name. Monica was making a scene and I won't let anyone think our marriage is a joke. Punasan mo yung gown mo, it's a mess. Nanigas ang puso ni Angela, ang init ng halik ni Andre kanina ay tila bang mabilis na nagyelo. Akala niya totoo na, pero isa na naman palang mahusay na pagganap para sa mga tao. Nagpahigpit ang hawak ni Angela sa kanyang panyo, pilit na tinatagong sakit na mas matindi pa sa panalait ni Monica. Tahimik ang buong biyahe pabalik sa condominium. Ang bawat paghinga ni Angela tila mabigat, habang si Andre naman ay nakatanaw sa labas ng bintana, ang pangay na nanatiling mahigpit ang kagat. Ang init ng halik ni Andre sa gala ay tila nanunood pa rin sa mga labi ni Angela, ngunit ang lamig ng pakikitungo nito ngayon ang siyang mas ramdam niya. Pagpasok sa unit, hindi na nakatiis si Angela. Habang tinatanggal ni Andre ang kanyang tuxedo jacket, hinarap niya ito. Bakit mo ginawa yun, Andre? Mahinang tanong ni Angela. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong emosyon. Ang alin, ang iligtas kay Monica o ang halikan ka sa harap nila? Walang emosyon, sagot ni Andre habang nagsasali ng alak sa baso. Sinabi ko na sa'yo, it was for the image. Ayaw ni Dad ng skandal. Image? Para sa image lang ba talagang lahat? Lumapit si Angela at ang mga matay nangingilid ng luha. Andre, hindi ako bato. Hindi ako kagamitan na kukunin mo lang kapag kailangan mong magpakitang tao at itatapon sa sulok. Kapag tayo na lang dalawa. Masakit, Andre. Mas masakit yung ginawa mo kaysa sa lahat ng panlalait ni Monica. Umarap si Andre. Ang kanyang mga matay naglilihab sa galit at kung ano pang emosyong pilit niyang tinatago. Ano bang gusto mong marinig, Angela? Na mahal kita? Na totoo ang lahat? Wake up. Kasunduan lang yon. You knew what you signed up for. Pero bakit kailangan maging ganito kakalupit? Sigaw ni Angela. I gave up my life for this. I care for you. Kahit na gabi-gabi mo akong baliwalain, nandito pa rin ako. Dahil mahal kita, Andre. Mahal kita kahit napakasama ng ugali mo. Natigilan si Andre. Ang pag-amin ni Angela tila isang malakas sa sampal na nagpatahimik sa kanya. Binitawan niyang baso ng alak at mabilis na lumapit kay Angela. Hinawakan ng magkabilang balikat nito ng mahigpit. Don't you dare to love me, Angela. Bulong ni Andre. Ang boses ay puno ng pait. I am a broken man. I am cold and I will only destroy you. Bakit ba napakatigas ng ulo mo? Dahil nakikita kong totoo sa likod ng yelo na yan, sagot ni Angela habang humahagulhol. Nakikita ko na nasasaktan ka rin, na nag-iisa ka rin. Sa tindi ng tensyon at emosyon, tila nawalang kontrol ni Andre. Sa halip na itulak palayo si Angela,
Hinila niya ito patungo sa kanya, sinakop ang mga labi nito ng isang halik na hindi tulad ng sagala. Ang halik na ito'y puno ng gutom, galit at pagdanasa na matagal niya nang pinipigilan. Andre, ungol ni Angela sa pagitan ng kanilang mga halik. Hindi na sumagot si Andre. Pinuwat niya si Angela patungo sa master's bedroom. Sa ilalim ng malabong ilaw ng buwan na tumatagos sa bintana, naglahong lahat ng kontrata. Ang lahat ng pera at ang lahat ng pader sa pagitan nila. Sa gabing yun, naging totoo ang lahat. Ang bawat haplos at bawat bulong ay tila nagsasabing hindi lamang ito isang pagpapanggap. Sa gitna ng init ng kanilang pagsasama, naramdaman ni Angela ang kakaibang lambing ni Andre. Hinahalikan nito ang kanyang mga luha at binubulungan ng mga salitang hindi niya lubos na maintindihan. Pero damang-dama ng kanyang puso. Nang matapos ang lahat, nakayakap si Angela sa dibdib ni Andre. Naririnig niya mabilis sa tibok ng puso nito. Sa sandaling yon, naniwala siya na baka ito na ang simula. Baka ito na ang hudyat na hindi na kailangan pang matapos ang kanilang kontrata sa loob ng 1 taon. Andre, tawag niya ng mahina. Ngunit hindi sumagot si Andre. Nakapikit ito, tila pagod na pagod. Hinaplos ni Angela ang mukha ng asawa at ngumiti sa gitna ng kadiliman. Salamat, Andre. Kahit na ngayong gabi lang, naramdaman ko na akin ka talaga. Hindi alam ni Angela ng gabing yon ang magiging pinakamasaya at pinakamasakit na alaala na dadalhin niya sa kanyang pag-alis. Ang gabing akala niya simula ng lahat ay siya palang mitya ng mas malaking trahedya. Nagising si Angela sa dahan-dahang pagtama ng sinag araw sa kanyang muka. Sa unang ilang segundo, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ramdam pa rin niyang init ng mga bisig ni Andre at ang bango ng hininga nito sa kanyang leeg kagabi. Para sa kanya, ang nangyari hindi lamang isang pagkakamali. Ito ang kumpirmasyon na may puwang siya sa puso ng asawa. Dahan-dahan siyang lumingon sa kabilang panig ng kama, umaasang sasalubungin siya ng isang mapagmahal na tingin o kahit na isang tipid na ngiti. Ngunit ang bumungad sa kanya ay ang bakanting unan at malamig na kumot. Wala na si Andre. Mabilis na nagsuot ng roba si Angela at lumabas ng silid. Nakita niya si Andre sa kusina, bihis na sa kanyang business suit. Seryosong nagbabasa ng mga dokumento habang umiinom ng kape, tila walang nangyaring milagro kagabi. Ang aura nito'y bumalik sa pagiging semento, matigas at hindi madaanan. Andre, gising ka na pala, mahinang bati ni Angela. Baka sangkabat pag-asa sa kanyang boses. Hindi man lang nagangat ang tingin si Andre. I have an early meeting. Huwag mo na akong igawa ng almusal. Lumapit si Angela, tinangkang hawakan ang balikat nito. Tungkol sa kagabi. Andre, salamat. I felt. Biglang tumayo si Andre at iniwas ang kanyang balikat, dahilan upang mapahiya si Angela. Tinitigan siya nito ng malamig, ang mga mata ay puno ng pagsisisi at tila pandidiri sa sarili. Tungkol sa kagabi, Angela, it was a lapse of judgment. Mariing sabi ni Andre. Masyado tayong nadala ng emosyon dahil sa nangyari sa gala. I was stressed and you were there. That's it. Don't put any meaning into it. Parang binuhusan na nagyayalong tubig si Angela. Lapse of judgment? Andre, hindi lang yan basta nadala. Naramdaman kong lambing mo. Ang pag-aalaga mo. You felt what you wanted to feel. Singhal ni Andre, nilapag niyang tasa ng kape ng malakas sa counter. Ang mga isipin na dahil may nangyari sa atin ay magbabago ang kontrata natin. We are still on schedule. 5 buwan na lang at matatapos ng 1 taon. After that, you go back to your life. And I go back to mine. Bakit bang hirap mong mahalin? Naiyak na tanong ni Angela. Bakit kailangan bawiin mo kagad ang kaunting init na ibinigay mo? Dahil hindi kita mahal, Angela. Pasigaw na sagot ni Andre. Tila natauhan siya sa kanyang sinabi nang makitang pagbagsak ng mga luha sa pisngi ni Angela. Pero pinanindigan niya ang kanyang pagiging manhid. I am paying you to be a wife on paper, not a lover in bed. Kung hindi mo kayang tanggapin yun, then stay in your room. I don't want to see you for the rest of the day. Kinuha ni Andre ang kanyang briefcase at mabilis na lumabas ng condominium. Sinaradong pinto na may kalakasan na yumanig sa buong unit. Naiwan si Angela na napaupo sa sahig. Humahagulhol. Mas masakit palang maramdaman ng langit at pagkatapos ay itapon ka pabalik sa lupa nang walang babala.
Sa bawat sulok ng kondo, naririnig pa rin ni Angela ang mga bulong ni Andre kagabi. Pero ang mga salitang, "Hindi kita mahal," ang siyang mas paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Pilit niyang pinatatag ang kanyang loob. Kinuha niyang kanyang phone at tinawagan ang kanyang ina sa probinsya para lamang makarinig ng boses na nagmamahal sa kanya. "Nay, miss ko na po kayo," hikbi niya. Hindi alam ni Angela na habang nagdurusa siya, si Andre ay nakasubsob ang ulo sa manibela ng kanyang sasakyan sa parking lot. Galit si Andre sa kanyang sarili dahil unti-unti na siyang nahuhulog at ang tanging paraan na alam niya para protektahan ang kanyang puso ang sakta ng babaeng dahilan ng kanyang pagkalito. Ang mga sumunod na araw ay tila isang mahabang parusa para kay Angela. Ang bawat sulok ng condominium ay nagpapaalala sa kanya ng gabi ng kanilang pagsasama. Ngunit ang bawat tingin ni Andre ay nagpapaalala sa kanya na wala siyang halaga. Sinubukan niya maging matatag, pilit na iniisip na baka natatakot lang si Andre sa sarili nitong nararamdaman. Ngunit isang gabi, ang lahat ng kanyang pag-asa ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Hating gabi na nang umuwi si Andre. Akala nito'y tulog na si Angela, kaya naman naiwan itong nakabukas ng bahagya ang pinto ng study room habang may kausap sa telepono. Balak sana ni Angela na dalhan ito ng gatas, ngunit natigilan siya nang marinig ang tono ng boses ni Andre. Isang tonong hindi niya kailanman narinig mula dito. Malambing, mapagmahal, at puno ng pananabik. "I miss you too, Claire. Konting tiis na lang, please." Bulong ni Andre sa kabilang linya. Magtatapos ng kontrata sa loob ng 2 buwan. Pagkatapos nito, malaya na ako. Wala nang babaeng sa buhay ko. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Angela. Ang baso ng gatas sa kanyang kamay ay nanginginig. "Alam mo namang ginagawa ko lang to para sa kumpanya. At para tantanan ako ni Monica. She's just a distraction, Claire. You are the only woman I want to be with." Hindi ko siya magugustuhan. Katulong lang siya, Claire. Isang transaksyon na malapit nang matapos. Nabitawan ni Angela ang tray. Ang tunog na nabasag na baso ay malingaw-ngaw sa buong unit. Kasabay ng pagkabasag ng kanyang puso sa libo-libong piraso. Mabilis na lumabas si Andre mula sa study room. Gulat na gulat nang makita si Angela na nakatayo sa gitna ng mga bubog. Ang mga mata ay nanuluyo sa sobrang sakit bago tuluyang bumuhos sa mga luha. "Angela, kanina ka pa ba dyan?" Nautal na tanong ni Andre, bakas ang pagkalito sa kanyang mukha. "Katulong lang pala ako, Andre," hagulhon ni Angela. Ang kanyang boses ay puno ng pait na hindi may paliwanag. "Isang transaksyon, isang distraction. Samantalang ako binigay kong lahat sa iyo. Binigay kong puso ko, ang katawan ko, ang dangal ko dahil naniwala ko na may tao sa likod ng yelong yan." "Angela, let me explain." Tangkal lumapit ni Andre pero mabilis na umatras si Angela. "Huwag mo kong hawakan. Nakakadiri ba ako, ha, Andre? Nakakasuka ba ng isang katulong na katulad ko ay nagmamahal sa isang tulad mo?" Umagalpak ng tawa si Angela sa gitna ng kanyang pag-iyak. Isang tawang puno ng kawalan ng pag-asa. "Ang tanga ko, sobrang tanga ko, para isipin ng isang gabing yun ay may kahulugan sa'yo. Habang suot mo ang singsing na to, ibang babae pala ang nasa isip mo." Napaupo si Angela sa sahig, hindi alintana ng mga bubog na maaaring makasugat sa kanya. Doon niya ibinuhusan lahat ng sakit. Ang kanyang breakdown ay tila isang unos na walang katapusan. Ang bawat ikbi ay may kasamang matinding galit sa sarili kay Andre. Matapos ang ilang minutong pag-iyak, biglang tumahimik si Angela. Pinahid niyang kanyang mga luha at tumingin kay Andre nang may malamig na determinasyon. Wala nang mahiyaing Angela. Ang tanging natitira isang babaeng pagod na. "Tama ka, Andre. Kontrata lang ito," sabi ni Angela sa isang matigas na tinig. "At dahil malapit ng katapusan, hindi ko nahintayin ng 2 buwan. I am leaving tonight." "What? You can't leave. May kasunduan tayo," sigaw ni Andre, bagamat may bakas ng takot sa kanyang mga mata. "Pilitin mo ko at ipagsisigawan ko sa buong mundo na ang kasal na ito'y isang malaking panloloko," banta ni Angela. "Ayaw mo ng skandal, hindi ba? Ngayon ibibigay ko sa yung gusto mo. Kalayaan. Makasama mo ng Claire mo." Mabilis na pumasok si Angela sa kanyang kwarto at nag-empake. Kinuha niya ang kanyang lumang maleta. Ang maletang dala niya noong katulong pa lamang siya. Iniwan niyang lahat ng mamahaling alahas.
ang mga damit na binili ni Andre at ang singsing na simbolo ng kanyang pagkakabilanggo. Sa ibabaw ng lamesa, nilapag niya ang tseke na binigay ni Andre bilang paunang bayad noong kasal kasama isang sulat. Hindi mabibili ng 5 milyon ang dignidad ko, Andre. Keep your money. Use it for your wedding with Claire. Lumabas si Angela ng condominium na hindi lumilingon. Sa labas, ang ulan ay muling bumuhos, tila nakikiramay sa kanyang pighati. Habang naglalakad palayo, hawak ang kanyang tiyan na tila may kakaibang nararamdaman. Sumumpa siya sa sarili. Hindi na muli makakatapak si Andre Valderrama sa kanyang buhay. Nagising si Andre na may mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Angela kagabi ay tila mga palasong paulit-ulit na tumatagos sa kanyang isipan. Hindi siya nakatulog ng maayos. Ang bawat pagpikit niya ay ang mukha ni Angela na puno ng luhang kanyang nakikita. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na tama lang ang nangyari. It's better this way. Bulong niya habang nag-aahit sa harap ng salamin. Mas maaga siyang umalis, mas madali para sa amin ni Claire. Ngunit habang lumalabas siya ng kanyang silid, ang katahimikan ng kondominium ay tila sumasakal sa kanya. Dumiretso si Andre sa kusina, umaasang may nakahandang kape o kahit man lang anino ni Angela na abala sa pagluluto. Ngunit ang counter ay malinis, malamig at walang kahit na anong bakas ng buhay. Pinihit niyang pinto ng kwarto ni Angela. Bumungad sa kanyang isang silid na tila hindi kailanman natirhan. Ang kamay maayos na nakatupi ang kumot. Ang closet ay nakabukas at bakante. Wala nang mga mamahaling damit na binili niya para dito. Ang tanging naiwan ay ang amoy ng lavender na pabango ni Angela na natili pa rin sa hangin. Sa ibabaw ng side table, nakita ni Andre ang puting sobret ang diamanting singsing. Katabi nitong cheque nagkakahalaga ng milong-milong binigay niya bilang bahagi ng kanilang kontrata. Hindi ko kailangan ng pera mo, Andre. Gamitin mo to para sa kaligayahan niyo ni Claire. Salamat sa pagpapadama sa akin ng isang katulong na katulad ko'y walang puwang sa mundo mo. Ang maikling sulat na tila isang sampales sa kanyang pagkatao. Napaupo si Andre sa gilid ng kama ni Angela. Hawak ang sulat sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang matinding pagsisisi. Naalala niya ang bawat gabi na pinagluluto siya nito. Ang bawat pag-aalaga nito noong siya ay may sakit at ang gabi kung kailan naging totoo ang lahat sa pagitan nila. Bakit mo iniwan ng pera? Asik niya sa sarili. Bagamat ang kanyang boses ay nanginginig. You're a fool, Angela. How will you survive without this? Naramdaman niyang matinding guilt. Alam niya naging malupit siya. Alam niyang ang lihim niyang pakikipag-usap kay Claire. Ang huling mitya na sumunog sa pasensya ni Angela. Gusto niyang tawagan ang kanyang security team. Gusto niyang ipahanap ito't piliting pabalikin. Ang isiping nasa labas si Angela na mag-isa, walang pera at sugatan ang puso'y nagpapakaba sa kanya. Ngunit bago pa niya makuha ang kanyang telepono, tumunog ito, si Claire. Andre, love, I'm so excited for our lunch later. Is she gone already? Can we finally be together in public? Ang masayang boses ni Claire sa kabilang linya. Tumingin si Andre sa bakanting silid ni Angela. Ang guilt na nararamdaman niya unti-unting nabaon ng kanyang nakasanayang pride. Ayaw niyang aminin na nasasaktan siya. Ayaw niyang aminin na may puwang na si Angela sa kanyang puso. Yes, Claire. She's gone. She left last night. Malamig niyang sagot. Good. She was just a gold digger anyway, right? Mabuti na lang at hindi mo na kailangan bayaran ang natitirang months. Tawa ni Claire. Kumuyam ang kamao ni Andre. Gusto niyang ipagtanggol si Angela. Gusto niyang sabihin hindi ito gold digger dahil iniwan ito ng 5 milyon. Pero nanaig ang kanyang kayabangan. Ayaw niya na magmukhang talunan o mahina sa harap ng babaeng matagal niya ng kasintahan. Right, she was just a contract. Pagsisinungaling ni Andre sa sarili. I'll see you at lunch. Binagsak niyang telepono at tumayo. Iniwan niyang silid ni Angela at sinaradong pinto nang mahigpit at tila ba sa pagpindot ng pinto ay may sasaririn niya. Ang nararamdaman niyang kirot. Ngunit habang naglalakad siya palabas ng kondominium, ang bawat takbang niya ay tila mas lalong nagpaparamdam sa kanya ng isang malaking kawalan. Isang kawalan na hindi kayang punan ng kahit na anong yaman o kahit na sino pang babae. Ang biyahe pabalik sa lalawigan ay tila isang mahabang panaginip para kay Angela. Habang nakatanaw sa bintana ng bus, pinapanood niya ang paglayo ng mga nagtataasang gusali ng Maynila kasabay ng pag-agos ng kanyang mga luha. Ang bawat luhang pumatak ay pagpapaalam sa lalaking minahal niya na higit sa kanyang sarili. Ngunit binaliwala lamang siya. Pagbaba niya sa terminal, ang sariwang hangin ng dagat ang sumalubong sa kanya. Bitbit ang kanyang kupas na maleta.
Naglakad siya patungo sa kanilang maliit na dampa, ngunit laking gulat niya nang makitang may dalawang marangyang sasakyan na nakaparada sa tapat ng kanilang bakuran. "Angela, anak!" sigaw ng kanyang ina na si Aling Rosa. Habang tumatakbo patungo sa kanya, mahigpit siyang niyakap nito. "Salamat sa Diyos at nakauwi ka na. Kanina ka pa namin hinihintay." "Nay, ano nangyayari? Sino mga taong yan?" tanong ni Angela. Naguguluhan habang nakatingin sa mga lalaki na nakasuot ng barong at may dalang mga dokumento. Lumabas ang kanyang ama na si Mang Teodoro na ngayon ay mukhang malakas na at maayos ng pangangatawan. "Anak, maupo ka muna. May kailangan kami ipagtapat sa'yo." Doon nalaman ni Angela ang katotohanang matagal nang tinatago ng kanyang ina. Si Aling Rosa pala'y nagmula sa isang napakayamang pamilya sa Visayas, ang mga Monteverde. Tumakas ito nung kabataan dahil ayaw nito na magpakasal sa lalaking itinakda ng kanyang mga magulang at piniling mamuhay ng simple kasamang mangingisdang si Teodoro. "Pumanaw ng iyong lolo, Angela," paliwanag ng abogado, "at dahil lang yung inang nag-iisang tagapagmana sa inyo na isali ng lahat ng ari-arian, lupain at mga malaking bahagi ng Monteverde shipping lines. Hindi mo na kailangan maging katulong, Angela. Kayo ng isa sa pinakamayamang pamilya sa rehiyong ito." Napahagulo si Angela, hindi dahil sa yaman kundi dahil sa ayaw ni ng buhay. Kung kailan siya iniwan at hinamak ni Andre dahil sa pagiging mahirap, saka naman dumating ang ganitong kapalaran. Sana nalaman ko to ng mas maaga, bulong niya sa sarili. Matapos ang ilang araw ng pag-aayos sa kanilang bagong buhay, napansin ni Angela na madalas siyang mahilo at hindi matanggap ng kanyang sikmura ang amoy ng nilulutong isda. Isang umaga, habang nag-aayos sila ng kanilang mga gamit para lumipat sa mansyon ng mga Monteverde, bigla siyang natumba. "Angela, anak, ano nangyari sa'yo?" Nag-aalalang tanong ni Aling Rosa. Habang inaalalayan siya, dinala siya sa doktor sa kabayanan. Pagkatapos ng ilang serye ng test, lumabas ang doktor na may ngiti sa mga labi. "Congratulations, Miss Angela. You are 2 months pregnant." Nanigas si Angela sa kanyang kinauupuan. Ang gabi ng kanilang pagsasama ni Andre, ang gabing akala niya pagkakamali lang ay nagbunga. "Buntis ako," bulong niya, habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang tiyan. "At hindi lang isa, Angela," dagdag ng doktor, habang pinapakita ang ultrasound. "You are carrying twins. Kambal ang magiging anak mo." Nang malaman ng kanyang mga magulang ang balita, imbis na magalit ay laking tuwa ng mga to. "Kambal, pagpapala ito, Angela. Huwag ka mag-alala, bubuhayin natin sila ng marangal," sabi ni Mang Teodoro. Ngunit para kay Angela, ang balitang ito'y nagpatigas sa kanyang puso. Tinignan niyang kanyang sarili sa salamin. Wala nang mahiyaing katulong, ngayon siya isang Monteverde. Mayaman, makapangyarihan, at ina ng 2 bata. Hindi malalaman ni Andre ang tungkol sa inyo. Pangako niya sa kanyang mga anak sa sinapupunan. Hindi ko hayaan na hamakin kayo ng amang itinakwil ang sarili niyang asawa dahil lamang sa antas ng buhay. Magmula ngayon, tayo lang 3, wala nang Valderrama sa buhay natin. Habang pinapanood ang paglubog ng araw sa dalampasigan, alam ni Angela ng susunod na kabanata ng kanyang buhay ay hindi na tungkol sa pag-ibig na nagmamakaawa, kundi sa pag-ibig na magpoprotekta at magpapalakas sa kanya para sa kanyang mga anak. Mabilis na lumipas ang panahon. Ang 3 taon ay tila isang kisap mata lamang para kay Angela. Ngunit ang bawat segundo nito ay ginamit niya upang pandayin ang isang bagong pagkatao. Wala nang mahiyaing probinsyana na yumuyuko sa harap ng mga Valderrama. Sa halipang humaharap sa salamin ay si Angela Monteverde, ang tanyag at matalinong Vice President ng Monteverde Shipping Lines. Sa ilalim ng gabay ng kanyang lolo sa pamamagitan ng mga naiwang tagubilin at ng kanyang ina, natuto si Angela sa pasikot-sikot ng negosyo. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay sa boardroom, ang kanyang tunay na kayamanan ay matatagpuan sa loob ng kanilang mansyon. Mommy! Mommy! Look! I drew a big ship!" Sigaw na isang maliit na batang lalaki habang tumatakbo patungo kay Angela. Ito si Andres. Ang panganay sa kambal, kamukhang kamukha niyang kanyang ama, mula sa hugis ng panga hanggang sa matatangkad na tindig nito sa murang edad. "And me, Mommy! I made a flower for you!" Sunod naman ng batang babaeng si Angel. Siya naman ang carbon copy ni Angela, ngunit ang kanyang mga mata ay nakuha niya kay Andre. Matatalas at tila lagi may tinatagong misteryo. Niyakap ni Angela ang 2 bata ng mahigpit. "Ang gagaling naman ng mga babies ko,"
Mahal na mahal kayo ni Mommy. Sa loob ng 3 taon, ang kambal ang naging katuwang niya sa lahat ng hirap. Silang dahilan kung bakit hindi siya sumuko nung mga gabing inaatake siya ng lungkot. Sila rin ang paalala na isang nakaraang pilit niyang binabaon, ngunit buhay na buhay sa mga mukha ng kanyang mga anak. Samantalang sa Maynila, ang buhay ni Andre ay kabaliktaran ng kay Angela. Matapos ang pag-alis ni Angela, naging opisyal ang relasyon nila ni Claire, ngunit ang akala niyang paraiso naging isang impyerno. Nalaman ni Andre na si Claire ay baon sa utang at ginamit lamang ang kumpanya ng mga Valderrama upang pagtakpan ang kanyang mga iligal na transaksyon. Sa isang malaking iskandalo, nahuli si Claire na nagnanakaw ng pondo sa De Vega Group. Agad siyang hiniwalayan ni Andre, ngunit ang pinsaling nagawa na. Ang reputasyon ni Andre ay nadamay at ang kanyang pamilya nawala ng malaking halaga. Ngayon si Andre ay mas naging malamig at masungit. Wala na siyang tiwala sa kahit na kanino. Madalas siyang makitang mag-isa sa bar, hawak ang baso ng alak, habang tinititigan ng isang lumang litrato. Ang litrato ni Angela nung sila ay kinasal. Nasaan ka na ba, Angela? Bulong niya sa hangin, 3 taon na kitang hinahanap. Bakit tila nilaman ka na ng lupa? Isang malaking international maritime conference ang nakatakdang ganapin sa isang prestiyosong hotel sa Manila. Itong pagtitipon ng lahat ng higante sa industriya ng shipping at logistics. Kinakailangan dumalo ni Andre upang isalbang bumabagsak na imahe ng kanilang kumpanya. Sir, kailangan makuha natin ang partnership sa Monteverde Shipping Lines, sabi ng kanyang sekretarya. Sila ng pinakamalakas sa Visayas at Mindanao ngayon. Ang balita yung tagapagmana nila mismong darating sa conference. Monteverde, usang ni Andre, gawin yung lahat para makausap kong VP nila. I need this deal. Hindi alam ni Andre ng VP na tinutukoy ng kanyang sekretarya ay ang babaeng 3 taon niyang pinagtabuyan. At hindi rin alam ni Angela na sa pagtapak niya muli sa Maynila, ang padar na tinayo niya sa kanyang puso ay muling susubukin ng tadhana. Sa araw ng conference, pumasok si Angela sa hall. Suot ang isang power suit na kulay pula. Ang bawat hakbang niya ay puno ng otoridad. Nang magtamang kanilang mga mata ni Andre sa gitna ng maraming tao, tila tumigil ang mundo. Nalalaki ang mga mata ni Andre na bitawan niyang kanyang hawak na wine glass. Angela, bulong niya. Ang boses ay puno ng panginginig at pananabik, ngunit si Angela, isang malamig at formal na ngiti lamang ang binigay niya. Good afternoon, Mr. Valderrama. I believe we have a business to discuss. Ang ingay ng komperensya tila naging isang malabong ugong sa pandinig ni Andre. Sa gitna ng daang-daang tao, ang tanging malinaw sa kanyang paningin ay ang babaeng nakatayo sa harap niya. Ngunit hindi itong Angela na iniwan niya sa gitna ng ulan 3 taon na nakakaraan. Ang Angela sa kanyang harap ay naglalabas ng aura ng kapangyarihan at tiwala sa sarili. Angela, ikaw nga, nautal na sabi ni Andre. Hakbang-hakbang siyang lumapit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagnanais na hawakan ang asawa para masiguradong hindi ito isang guni-guni. 3 taon kitang hinanap. Hindi ako makapaniwala. Malamig na tinitigan siya ni Angela. Walang bakas ng gulat, takot o pagmamahal sa kanyang mga mata. Tanging formalidad lamang. I'm sorry, Mr. Valderrama. I think you have the wrong person. I am Angela Monteverde, VP of Monteverde Shipping, and as far as I remember, we are here for a business conference, not a reunion. Stop it, Angela. Alam kong ikaw yan. Hinawakan ni Andre ang braso ni Angela. Ngunit mabilis tinabig to ng dalaga. Agad nang humarang ang 2 malalaking bodyguard ni Angela sa pagitan nila. Mr. Valderrama, please observe professional boundaries. Matigas na sabi ni Angela. Ang kanyang boses si parang latigo na humahagupit sa pride ni Andre. Kung ang pakay mo ay ang partnership sa aming kumpanya, maaari kang makipag-coordinate sa aking secretary para sa isang appointment. Otherwise, you are wasting my time. Angela, please. Kailangan nating mag-usap. Marami akong gustong ipaliwanag. Maling-mali ako noon at araw-araw kong pinagsisisihan ang ginawa ko sa'yo. Pagsusumamo ni Andre, hindi alintana ng mga matang nakatingin sa kanila. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Angela. Pagsisisi, Mr. Valderrama, ang pagsisisi para sa mga tao may iniwang halaga. Nung umalis ako sa kondo mo, malinaw ang sinabi mo. Transaction lang ang lahat. Well, the transaction is over. Tapos ng kontrata, hindi ba? Hindi sumuko si Andre, sinundan niya si Angela hanggang sa lobby ng hotel. Kahit na 10 minuto lang, Angela, I'll do anything. Sabihin mo lang kung anong gusto mo, gagawin ko. Huminto si Angela, tinarap siya. Ang kanyang mga matay nanunuot sa talim. Gusto mo talagang malaman kung anong gusto ko? Gusto ko na huwag mo na akong lalapitan ulit. Huwag mo na ang babanggitin ang pangalan ko.
Para sa akin, si Andre Valderrama isang anino na lamang na nakaraan na matagal ko nang ibinaon. Angela, mahal kita. Ngayon ko lang na-realize kung gaano ko katanga. Sigaw ni Andre. Tumawa ng mahina si Angela, isang tawang puno ng pangungutya. Mahal, nung kailangan kong pagmamahal mo, Andre. Binigay mo sa akin ang 5 milyong piso at ang pambabaliwala mo. Ngayon hindi ko na kailangan ng pera mo. O ang pag-ibig mo, saka mo sasabihin yan? Napaka-convenient naman. I am not the same man, Angela. I am definitely not the same girl, putol ni Angela. The Angela you know is dead. You killed her that night when you chose clear and your pride. Umalis ka na bago ko pa itawag ang security para kaladkarin ka sa palabas. Tumalikod na si Angela at naglakad patungo sa elevator. Habang papasarang pinto, nakita niya si Andre na nakatayo sa lobby. Bagsak ang mga balikat at bakas ang labis sa pighati sa muka. Isang bahagi ng puso ni Angela ang kumurot, ngunit kaganitong pinigilan. Pag-akyat niya sa kanyang suite, sinalubong siya ng 2 maliit na bisig. Mommy, why are you sad? Tanong ni Angel habang yakap ang kanyang binti. Napaupo si Angela at niyakap ang kanyang mga anak. Hindi ako sad, baby. Napagod lang si Mommy. Mommy, may nakita kaming man sa baba na kamukha ni Andres sa picture, sabi ni Angel sa kanyang inosenteng boses. Nanigas ang buong katawan ni Angela. Anong sabi mo, Angel? Kanina po nang dumaan kami sa lobby kasama ni Yaya, nakita po namin siya, dagdag ni Andres. Huminga ng malalim si Angela, alam na hindi niya may tatagong kambal ng matagal. Ang Maynila'y maliit na mundo para sa mga tulad nila. Kailangan niya maging mas mabilis, mas matalino at mas matapang. Dahil alam niya kapag nalaman ni Andre ang tungkol sa mga bating magsisimulang isang bagong giitang hindi niya alam kung mapapanalunan niya. Ang conference room ng Monteverde Shipping Lines sa kanilang sangay sa Maynila ay balot ng matinding tensyon. Ang amoy ng kape at mamahaling pabango ay humahalo sa bigat ng hangin, tila anumang oras ay sasabog. Sa isang panig na mahabang glass table, nakaupo si Andre kasama ang kanyang legal team. Sa kabila naman, naroon si Angela, prente at kampante habang pinaglalaruan ang kanyang gintong fountain pen. Hindi maalis ni Andre ang kanyang tingin kay Angela, ngunit ang dalagay hindi malang tumitingin sa kanya. Nakatuon lamang ang atensyon nito sa mga financial projections na nakalatag sa mesa. Mr. Valderrama, nabasa kong proposal ng De Vega Group. Panimula ni Angela sa isang formal at malamig na tono. You are asking for 60-40 split sa logistics route sa Visayas. Honestly, I find it insulting. Angela, we provide the fleet and establish warehouses in the north. It's a fair trade. Pilit na paliwanag ni Andre, bagamat ang kanyang boses ay may bahid ng pagsusumamo na higit pa sa negosyo. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Angela. Nilapag niyang kanyang ballpen ng malakas na nagdikha ng matunog na ingay sa tahimik na silid. Fair? Nung nasa ilalim ng Monteverde, baka naging fair yan. Pero ngayon kaming may hawak ng monopoly sa Timog. You need us to survive the quarter, Andre. Don't act like you're doing me a favor. This isn't just about business and you know it. Biglang sabi ni Andre na naging sanhi ng pagtigil ng mga abogado sa kanilang paligid. Para sa akin, negosyo lang ito, mabilis sa sagot ni Angela. Kung hindi mo kayang tanggapin ng 80-20 split na pabor sa Monteverde, then we have nothing more to discuss. My time is expensive and I'd rather spend it with my family than arguing with the failing CEO. Family? Ulit ni Andre, kumuyom ang kanyang kamao sa ilalim ng mesa. So totoo nga mga balita na may pamilya ka na. Sinong lalaki, Angela? Sinong lalaking pinalit mo sa akin? Tumayo si Angela, ang kanyang mga matay nagbabaga sa galit. Wala kang karapatang magtanong tungkol sa personal na buhay ko. 3 taon na nakalipas, Andre. Pinirmahan mong kontrata ng paghihiwalay natin noong gabing ibinigay mo sa akin ng tseke. My life is none of your business. I never signed anything to let you go from my heart, sigaw ni Andre. Dahilan upang mapayuko ang kanyang sariling mga staff sa iyang nararamdaman. Alam ko nagkamali ako. Alam ko naging hayop ako. Pero hihingi ba ako ng partnership nito kung hindi ko gustong mapalapit sa iyong muli? Then you're using your company as a bait. How pathetic. Mariing sabi ni Angela. Mr. Valderrama, let me be clear. I will sign this partnership dahil kailangan ng mga tauhan kong trabaho, hindi dahil sa'yo. But after this, we talk through emails and secretaries.
Never again in person. Bago pa makasagot si Andre, biglang bumukas ang pinto ng boardroom. Isang maliit na batang lalaki ang mabilis na pumasok. Umiiyak at tinatakbuhan ng kanyang yaya. "Mommy!" Andres fell down and his knee is bleeding. Hikbi ni Andres, natigilan ng buong boardroom, napakuntingin ni Andre sa bata. Ang hugis ng mata, ang bagsak ng buhok at ang paraan ng pagkunot ng noo. Tila tumingin si Andre sa isang salamin ng kanyang sariling pagkabata. "Andres, baby, stay here." Mabilis ang lumapit sa Angela at binuhat ang anak. Pilit na tinatago ang mukha nito mula kay Andre. "I'm sorry everyone, the meeting is adjourned." "Wait," tumayo si Andre, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. "Andres. His name is Andres." Tumingin si Angela kay Andre at sa unang pagkakataon, matapos ang 3 taon, nakakita si Andre ng takot sa mga mata ng dalaga. Hindi nakapagsalita si Angela. Mabilis nang kinuha ang kanyang bag at pinuhat ang anak palabas ng silid. Iniwan ni Andre na nakatitig sa kawalan. "Andres," bulong ni Andre sa kanyang sarili. 3 taon, magta-3 taon na siya. "Angela, anong ginawa mo?" Sa sandaling yun, alam ni Andre ng negosyong pinag-uusapan nila ay wala ng halaga. May mas malaking katotohanan siyang dapat harapin. Isang katotohanan na maaaring magpabagsak o magpabago sa kanyang buong mundo. Hindi na mapakali si Andre. Matapos ang eksena sa boardroom, tila tumigil ang takbo ng kanyang mundo. Ang imahe ng batang si Andres ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang bawat detalye ng mukha ng bata ay isang malakas na ebidensya na hindi niya kayang ipagwalang bahala. Hindi to pwede na maging nagkataon lang, bulong ni Andre habang mabilis na naglalakad sa hallway ng hotel patungo sa penthouse suite kung saan nanunuluyan si Angela. "Andres, Angela, bakit mo to tinago?" Walang katok-katok na pumasok si Andre nang makita niyang lumabas ang isang staff mula sa suite. Hindi siya napigilan ng mga security dahil sa bilis ng kanyang kilos. Pagpasok niya, bumungad sa kanyang isang malawak na sala na puno ng mga laruan. "Angela, lumabas ka dyan. Mag-usap tayo," sigaw ni Andre. Lumabas si Angela mula sa isa sa mga silid, bakas ang pagkabigla at galit sa kanyang mukha. "Andre, how dare you to barge in here? Get out before I call the police." "I am not leaving until you tell me the truth." Lumapit si Andre, ang kanyang mga matay nanunuyo sa matinding emosyon. "Sinong batang yun, Angela? Sinong ama ni Andres?" "He's my son. That's all you need to know," sagot ni Angela. Pilit na inaharangan ng pinto ng kwarto. "Mommy, who is that man? Why is he shouting?" Isang maliit na boses ang narinig mula sa likuran ni Angela. Dahan-dahang bumukas ang pinto at lumabas si Angel. Hawak ang kanyang paboritong manika. Sa tabi niya si Andres na may benda ng tuhod. Nanigas si Andre. Kung kanina isa lang ang nakita niya, ngayon 2 na. Isang batang lalaki na kamukhang kamukha niya at isang batang babae na may mga mata na tila kinuha sa sarili niyang mga mata. 2 sila. Nangihinang napaupo si Andre sa sofa. Tila nawalan ng lakas ang kanyang mga binti. "Kambal, Angela, nagbunga ang gabing yun? Buntis ka na noong umalis ka?" Hindi na nakasagot si Angela. Napahilig siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Tinatakpan ang kanyang mukha habang humahagulhol. Ang pader na tinayo niya sa loob ng 3 taon ay tuluyan ng gumuho sa harap ni Andre. "Oo, Andre, kambal sila," pasigaw na sagot ni Angela sa gitna ng kanyang pag-iyak. "Umalis ako na bitbit ang mga anak mo, pero anong magagawa ko? Nung gabing kailangan ko ng suporta mo. Si Claire ang kausap mo. Nung gabing kailangan kong pagmamahal mo, transaksyon at katulong lang ang tinawag mo sa akin." Lumapit si Andre at lumuhod sa harap ni Angela. "Angela, patawarin mo ko. Hindi ko alam. Diyos ko, kung alam ko lang, hindi kita hayaang umalis." "Kung alam mo lang?" Tumawa ng mapait si Angela. "Ibig sabihin kailangan mo muna ng anak para respetuhin ako? Kailangan mo muna ng dugo mo para ituring akong tao? Yun ang pinakamasakit, Andre. Minahal kita bilang ikaw pero tinapon mo ko dahil sa tingin mo'y wala akong silbi." Dahan-dahang lumapit ang kambal sa kanilang magulang. Si Andres na may taglay na tapang ay tumayo sa pagitan ni Angela at Andre. "Don't make my mommy cry. You are a bad man." Tumingin si Andre kay Andres at pagkatapos ay kay Angel. Ang kanyang mga luhay pumatak na rin. "Hindi ako bad man, baby. He's no one, Andres.
Angel, go back to your room with Yaya. Putol ni Angela habang pinapahid ang kanyang mga luha at tumatayo na may dignidad. Angela, please, hayaan mo ko na makilala sila. Silang mga anak ko, pagsusumamo ni Andre. Kinarap siya ni Angela, ang kanyang mga matay matigas na parang bato. Anak mo sila sa dugo, Andre. Pero sa loob ng 3 taon, ako nagpakain sa kanila. Ako nagpuyat sa tuwing may sakit sila. Ako ang tanging magulang na kilala nila. Wala kang puwang dito. Umalis ka na. Lumabas si Andre ng sweet na parang isang basang sisiw. Ang yaman at kapangyarihan niya ay walang silbi sa harap ng katotohanan na meron siyang pamilyang tinapon niya na hindi niya namamalayan. Ngunit sa likod ng kanyang pighati, isang bagong determinasyon ang nabuo sa kanya. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nababawi ang tiwala ni Angela at ang pagmamahal ng kanyang mga anak. Kinabukasan, hindi sumuko si Andre. Sa halip na panghinaan ng loob sa pagtataboy ni Angela, mas lalong nag-aalab ang kanyang determinasyon. Maaga siyang nagising hindi para sa isang business meeting, kundi para magplano kung paano muling papasukin ang buhay na mag-iina. Sa penthouse suite ni Angela, isang malaking sorpresang bumungad pagbukas ng pinto. Ang buong sali na puno ng mga asul at pink na mga lobo at may mga naglalakihang basket ng mga sariwang prutas at pinaka-popular na mga laruan mula sa ibang bansa. Wow! Mommy, look! A giant robot! Sigaw ni Anders habang tumatakbo patungo sa isang limited edition na remote-controlled action figure. And the dollhouse! It looks like a castle! Tuwang-tuwang sabi ni Angel habang sinusuri ang bahay-bahayan na mas matangkad pa sa kanya. Pumasok si Andre sa suite, pitpit ang isang bugkos ng paboritong puting rosas ni Angela at isang box ng paborito nitong kakanin mula sa probinsya. Pinalipad niya pa mula sa kanilang lalawigan. Andre, I told you to stay away, bulaw ni Angela, bagamat bahagyang natigilan na makita ang dala nito. Angela, please, hindi ako nandito para manggulo. Nandito ako para maging ama. Mahinahong sabi ni Andre. Lumuhod siya sa harap ng kambal upang maging kapantay ang kanilang tingin. Hi Andres. Hi Angel. I'm a friend of your mommy. Can I play with you? Nagkatinginan ng kambal, si Andres na dati matapang idahan-dahang lumapit. You bought the robot? Yes, and if you want, I can show you how to fly the drone later sa garden. Nakangiting sabi ni Andre. Hindi tumigil si Andre sa mga bata. Sa bawat pagkakataon na may business meeting sila para sa Monteverde, De Vega Partnership, hindi mawawalang mga malulit na kilos ng pag-aalaga. Kapag pagod na si Angela sa pagbabasa ng mga kontrata, biglang may darating na mainit na siya na hindi niya alam kung paano nalaman ni Andre. Kapag gabi naman at kailangan niya na mag-overtime, naghihintay si Andre sa labas ng opisina upang matiyak na ligtas siyang makakauwi. Andre, stop this! Hindi mo ko makukuha sa mga bulaklak at pagkain, sabi ni Angela. Isang gabi habang naglalakad sila patungo sa sasakyan. Huminto si Andre at hinarap siya. Walang bakas ng kayabangan sa kanyang muka. Hindi kita sinusubukang bilihin, Angela. Sinusubukan kong ipakita sa'yo ng Andre na kaharap mo ngayon ay hindi na yung Andre na nagpahalaga sa pera kaysa sa'yo. I'm courting you, Angela. Not as a billionaire, but as the man who wants to spend the rest of his life making up for his mistakes. Isang hapon, dinala ni Andre ang mag-iina sa isang pribadong parke. Doon nakita ni Angela ang siyang panig ni Andre na hindi niya akalaing iiral. Ang dating seryoso at hindi ngumingiting CEO ay ngayon ay nakikipaghabulan sa kambal. Nagpapagulong-gulong sa damuhan at tumatawa ng malakas habang karga-karga ang dalawang bata. Mommy, look! Tito Andre is funny! Sigaw ni Angel habang nakasakay sa balikat ni Andre. Napagiti si Angela nang hindi niya namamalayan, ngunit kagad din niyang binawi ito nang maalalang sakit ng nakaraan. Nilapitan niya si Andre nang mapagod ang mga bata sa paglalaro. Bakit mo to ginagawa, Andre? Is it because of the kids? At first, yes, I wanted to be a father, mag-amin ni Andre habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. But the more I spend time with them, the more I see you in them. And the more I realize na kahit na anong yaman ang meron ako, miserable ako kapag wala kayong tatlo. Angela, bigyan mo ko ng pagkakataong patunayan ng sarili ko. Hahayaan kitang magtakda ng bilis. I will wait even if it takes another 3 years. Tumingin si Angela sa kanyang mga anak na masayang kumakain ng ice cream kasama si Andre. Nararamdaman niya ang unti-unting paglambot ng kanyang puso, ngunit ang takot ay nananatili pa rin. Hindi madaling magpatawad, Andre.
Alam ko, bulong ni Andre. Hinawakan niyang kamay ni Angela ng dahan-dahan. Kaya naman maghihintay ako hanggang sa maging beautiful mistake na lang nakaraan at maging beautiful reality ang ating hinaharap. Sa kabila ng mga pag-aalinlangan ni Angela, hindi may pagkakailang siya sa mga mata ng kambal tuwing kasama si Andre. Dahil dito nagpasya si Angela na pagbigyan ng hiling ni Andre ang ipakilala sina Andres at Angel sa kanilang mga lolo't lola. Para kay Andre, itong huling hakbang upang formal na aminin sa mundo ang kanyang pagkakamalit at kanyang bagong prioridad. Dinala ni Andre ang mag-iina sa lumang mansyon ng mga Valderrama. Sa pagpasok ni Angela sa pinto kung saan siya dati isang hamak na katulong lamang, ramdam niyang pagbabago ng ihip ng tadhana. Ngayon, pumasok siya bilang isang Monteverde, hawak kamay ng dalawang tagapagmana ng pamilya, sina Don Ricardo at Doña Elena naghihintay sa sala. Na makita nilang kambal, tila tumigil ang paghinga ng matandang mag-asawa. Si Doña Elena na pahawak sa kanyang dibdib. Ang mga luhay mabilis na pumasok sa kanyang mga mata. Diyos ko, Ricardo, tingnan mo, bulong ni Doña Elena. Kamukhang kamukha ni Andre, noong maliit pa siya. Lolo? Lola? Inosenteng tanong ni Angel habang nakatingin sa dalawang matanda. Hindi na nakapaghintay si Doña Elena at kaagad nang lumuhod upang yakapin ang mga bata. Oo mga apo, kami ang inyong lolo at lola. Patawarin niyo kami at ngayon lang tayong nagkita. Tumingin si Don Ricardo kay Angela. May bahid ng hiyat pagsisis ng kanyang mga mata. Angela, iha, maraming salamat sa pagdadala sa kanila dito. Alam naming malaki ang pagkukulang namin sa iyo noon. Patawarin mo kami, hinayaan naming tratuhin ka ng ganun sa bahay na ito. Tapos na po yun, Don Ricardo. Mahinahong sagot niya Angela. Nandito ako para sa mga bata. Ayaw ko lumaki silang hindi kilalang pamilya nila. Habang masaya nagmemeryenda ang pamilya sa hardin, isang hindi inasahang bisitang dumating. Walang pasintabing pumasok si Monica. Suot ang kanyang mataring na anyo, ngunit baka sa kanyang mukha ang pangkaparanging. So, totoo nga ang chismis, sigaw ni Monica habang papalapit sa kanila. Andre, itatapon mo bang lahat para sa babaeng ito at sa mga batang? Kanino ba talaga galing ang mga yan? Tumayo si Andre at humarang sa harap ni Monica, ang kanyang mga matay nagbababala. Umalis ka na, Monica. Hindi ka imbitado dito at wag na wag mong babastusin ang asawa ko at ang mga anak ko. Asawa? Sa papel lang, hindi ba? Tawa ni Monica. Andre, akala mo ba makakalusot ka? Nalaman kong tungkol sa ginawa niyo ni Angela sa shipping routes. I will expose your contract marriage to the media. Sisirain ko reputasyon ng Valderrama at Monteverde. Bago pa makasagot si Andre, tumayo si Angela. Marahan niyang binaba ang kanyang tasa ng tsa at hinarap si Monica ng walang takot. Expose it, Monica. Go ahead, hamon ni Angela. Sabihin mo sa media ng isang Monteverde nagpanggap ng katulong para subukin ang katapatan ng mga Valderrama. O hindi kaya sabihin mo ng Divega Group, ang kumpanya mo ay baon na sa utang kaya desperada ka ng manggulo sa buhay ng iba. Natigilan si Monica. Anong sinasabi mo? I bought 40% of your family share yesterday. Monica, dagdag ni Angela na may malamig na ngiti. Technically, I am your biggest boss now. Isang salita ko lang, mawawalan ka ng posisyon. So if I were you, I would turn around, walk out of the gate, and never show your face to my family again. Napahiya at nanginig sa galit. Walang nagawa si Monica kundi tumalikod at mabilis na umalis. Namayaning katahimikan sa hardin hanggang sa basagin ito ng mahinang tawa ni Don Ricardo. Mana ka nga sa lolo mo, Angela, matapang at matalino, sabi ng matanda na may paghanga. Nang gabi na't nakatulog na ang kambal sa loob ng masyon, naiwan sina Andre at Angela sa balkonahe. Ang hangin ay malamig ngunit ang pagitan nila ay hindi na kasing lamig ng dati. Salamat, Angela, for defending the family and for giving us a chance. Bulong ni Andre. Tumingin si Angela sa malayo. Ginawa ko yon para sa mga anak ko, Andre, pero hindi ko itatanggi. Naramdaman ko rin ang protection mo kanina. Hinawakan ni Andre ang kamay ni Angela at sa pagkakataong ito, hindi na bumitaw ang dalaga. Angela, alam ko na marami pa tayong dapat na ayusin. Pero pangako, mula sa gabing ito, wala nang sekreto, wala nang kontrata. Gusto kong pakasalan kang muli, hindi dahil sa kumpanya, kundi dahil ikaw ang buhay ko. Tignan natin, Andre. Muling ngumiti si Angela. Liligawan mo pa ako, hindi ba? Kahit na habang buhay, Angela. Kahit na habang buhay. Ang paghahanda para sa muling pagpapakasal ni na Andre at Angela ay naging usap-usapan sa buong bansa. Hindi na ito isang secret wedding. Ito'y tinakda bilang wedding of the year. Ang pagsasama ng dalawang higante sa industriya, ang Valderrama at Monteverde,
Ngunit habang papalapit ang araw ng kasal, isang anino mula sa nakaraan ang muling sumulpot upang subukin ang kanilang katatagan. Isang linggo bago ang kasal, nakatanggap si Angela ng isang misteryosong envelope. Sa loob nito yung mga dokumento at mga larawan ni Andre kasama isang babaeng hindi si Claire o Monica. Ang mas nakakagulat, ang mga larawan ay kuha lamang nitong nakaraang buwan sa isang tagong restaurant. Sinong babaeng ito, Andre? Diretsong tanong ni Angela ng gabing yon. Nilapag niyang mga larawan sa mesa habang sila'y naghahapunan. Natigilan si Andre. Nakita ni Angela ang saglit na pag-alangan ng mga mata ng asawa. Angela, it's not what it looks like. She's part of a private investigation I'm conducting. Private investigation? Para saan? Bakit kailangan ilihim mo sa akin? Muling bumalik ang kaba sa dibdib ni Angela. Natatakot siya na baka maulit ang trahedya ng noong nakaraan. Akala ko ba wala ng sekreto? Hindi ko pa pwedeng sabihin, Angela. Pero pangako para ito sa kaligtasan niya ng mga bata. Sagot ni Andre na tila hirap magpaliwanag. Dahil sa takot ng muling maloko, nagpasya si Angela ng pansamantalang itigil ang paghahanda sa kasal. Hindi ako magpapakasal sa isang lalaki may itinatago pa rin sa akin. Kapag handa ka ng maging tapat, doon lang tayo magpapatuloy. 3 araw bagong tinakdang kasal, habang nasa opisina si Angela, biglang dumating si Andre kasamang babaeng nasa larawan, ngunit hindi ito kaaway. Angela, meet Attorney Sofia Reyes. Pakilala ni Andre, siyang private investigator at abogadong kinuha ko para ayusin ang kaso ng Monteverde Shipping Lines. Anong kaso? Nagugulong tanong ni Angela. Doon ibinunyag ni Andre ang tunay na twist. Nalaman ni Andre ng pagkamatay ng lolo ni Angela hindi lamang dahil sa katandaan. May mga taong nagtangkang mag-hostile takeover sa kumpanya ng mga Monteverde habang wala si Angela. At ang tutak sa likod nito yung ama ni Monica, katuwang ilang tiwaling board members ng Monteverde. Ilang buwan ko itong inimbestigahan, Angela. Ayaw ko sabihin sa'yo dahil ayaw ko tang bigyan ng stress habang nagpaplano tayo ng kasal. Paliwanag ni Andre. Kagabi, nakuha na namin ang lahat ng ebidensya. Ang pamilya ni Monica ay tuloy ng babagsak, hindi lang dahil sa utang, kundi dahil sa pagnarambong. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, nakatanggap sila ng balita. Si Monica at ang kanyang ama ay inaresto ng mga otoridad. Sa huling sandali, sinubukan ni Monica na siraan ang reputasyon ni Angela. Ngunit ang mga ebidensyang nakalap ni Andre ay naging sapat upang patahimikin ito habang buhay. Napaluha si Angela, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa realization ng lalaking dati binabaliwala siya, ngayon ay handa nang ibuwis ang lahat, pati ang sariling reputasyon at oras para lamang protektahan ang kanyang pamana. Patawarin mo ko, Andre. Nagduda ako sa'yo. Bulong ni Angela habang yakap ang asawa. Hindi kita sinisisi, Angela. I earned that doubt from my past mistakes. Seryosong sabi ni Andre habang hinalikan ng noon ng dalaga. Pero ngayon, wala na tayong kaaway. Wala na tayong tatago. Ang tanging natitira na lang ay ang maglakad ka patungo sa akin sa harap ng altar. Matapos na malinis ang pangalan ng mga Monteverde at Valderrama, tuloy-tuloy na ang kasal, ngunit may isang huling sorpresa si Andre. Imbis na sa isang hotel, binili ni Andre ang lupain sa probinsya kung saan sila unang nagkilala ni Angela. Ang lugar kung saan siya dati isang hamak na katulong at si Andre ang masungit na senyorito. Doon nagpatayo siya ng isang glass chapel sa tapat ng dagat. Dito tayo nagsimula sa hirap at sakit, sabi ni Andre, habang pinapanood nilang pag-aayos ng venue. Dito rin natin sisimulan ang ating forever bilang magkapantay bilang dalawang taong pinagbuklod, hindi ng kontrata kundi ng tunay na pag-ibig. Ang simoy ng dagat ay tila nakikipag-ugnayan sa kagalakan ng araw na ito. Sa dalampasigan ng kanilang lalawigan, nakatayo isang marangyang glass chapel na pinalilibutan ng libu-libong puting rosas at orchids. Ang sikat ng araw ay tumatago sa salamin na nagbibigay ng tila makalangit na liwanag sa loob ng gusali. Ito ng araw na akala ni Angela hindi darating. Ang araw na maglalakad siya sa altar, hindi bilang isang sakripisyo, kundi bilang isang reyna ng pinahalagahan at minamahal. Nang bumukas ang malaking pinto ng kapilya, tumigil ang mundo ng lahat ng nandoon. Suot ni Angela ang isang wedding gown na gawa sa pinakamahusay na princess na lihis, na may mahabang tren na tila bula ng dagat, ngunit higit sa kanyang suot ang kanyang mukhang tunin nagniningning. Sa unahan nakatayo si Andre. Sa unahan ng pagkakataon, nakita ng lahat na matikas ang CEO na lumuluhan ng hayagan. Hindi niya maalis ang tingin sa babaeng minsan niyang binaliwala, ngunit ngayon ay siyang sentro ng kanyang mundo. Nauna sa paglalakad ang kambal, si Andres ay suot ang isang maliit na tuxedo na katulad ng kay Andre. Pitpit ang mga singsing habang si Angel naman ay napakagandang flower girl na may suot na korona ng mga bulaklak. Mommy, so beautiful, Daddy, bulong ni Angel.
nang makarating sila sa harap. Yes, she is, baby, sagot ni Andre habang tinatanggap ang kamay ni Angela mula kay Mang Teodoro at Don Ricardo na magkasamang naghatid sa dalaga sa altar bilang simbolo ng pagkakaisa ng dalawang pamilya. Nang dumating ang oras ng palitan ng mga panata, binitaw ni Andre ang kanyang inihandang script at hinawakan ng mahigpit ang mga kamay ni Angela. Angela, panimula ni Andre, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Saksi ang dagat nito sa bawat luhat sakit na dinulot ko sa'yo. Nung una tayong ikinasal, isang kontrata lang ang hawak ko. Pero ngayon, ang hawak ko ay ang iyong puso. Pangako mula sa segundong ito, hindi ka na muling iiyak sa lungkot. Ibibigay ko sa iyo sa ating mga anak ang lahat ng oras at pagmamahal na ipinagkait ko noon. You are no longer a mistake in my life, Angela. You are my greatest reality. Ngumiti si Angela. Ang mga luha ng sa'y dahan-dahang umaagos. Andre, tinuruan mo ko ng pag-ibig, hindi laging madali pero lagi itong sulit na pinaglaban. Pinatawad ko na kahapon dahil ang hinaharap na kasama ka at ang ating mga anak ang taging mahalaga sa akin. I love you, not because of your name or your wealth, but because of the man you became for us. I now pronounce you husband and wife. Wika ng pari, you may now kiss the bride. Sa ilalim ng hiwawan at palakpakan ng kanilang mga pamilya at kaibigan, hinalikan ni Andre si Angela. Isang halik na puno ng pangako, respeto at wagas sa pag-ibig. Pagkatapos ang seremonya, naganap ang isang marangyang salo-salo sa dalampasigan. Habang lahat ay nagsasayawan, sina Andre at Angela lumayo sandali sa karamihan. Bitbit nilang kambal habang naglalakas sa tabing dagat na lumulubog ang araw. Dito tayo nagsimula, hindi ba? Tanong ni Andre habang nakayakap sa bewang ni Angela. Dito rin tayo magpapatuloy, sagot ni Angela habang pinapanood nilang kambal na masayang naglalaro sa buhangin. Wala ng beautiful mistake. Anitra na lang ay kwento ni isang babaeng nagtagumpay sa tulong ng kanyang dangal at isang lalaking natutong magpakumbaba para sa tunay na ligaya. Ang kanilang pagsasama hindi na isang transaksyon, kundi isang walang hanggang kasunduang pusong isang taon ng mabilis na lumipas matapos ang marangyang kasal ni na Andre at Angela. Ang buhay sa mansyon ng mga Monteverde Valderrama ay hindi na lamang puno ng mga seryosong usapin na pangnegosyo, kundi ng mga tawanan, takbuhan ng mga bata at pagmamahalang tila hindi nauubos. Sa umagang ito, ang sikat ng araw ay banayad na pumapasok sa kanilang master's bedroom. Nakita ni Angela si Andre na mahimbing pang natutulog habang ang kambal na sina Andres at Angel ay dahan-dahang gumagapang pakyat sa kama upang gisingin ang kanilang ama. Daddy, wake up! You promise we'll go to the beach today! Bulong ni Andres habang kinikiliting paa ni Andre. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Andre at isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang muka. Isang ngiting dati pinagkakait niya sa mundo. Agad niyang binuhat ang dalawang bata at pinaghalikan. I didn't forget my little bosses, tawa ni Andre. Tumingin siya kay Angela na noon nakasandal sa pintuan ng banyo habang nakangiti sa kanila. Good morning, my queen. Good morning, Mr. Valderrama, sagot ni Angela. Mukhang mas excited pang mga bata kaysa sayo. Simula na magpakasal sila, binago ni Andre ang kanyang schedule. Tuwing weekend, bawal ng trabaho, walang telepono, walang emails at ang oras niya para lamang sa kanyang pamilya. Natutunan niya ang tunay ng tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng kumpanya kundi sa higpit ng yakap ng kanyang mga anak. Habang nasa dalampasigan, habang abalang kambal sa paggawa ng sandcastles kasama sina Lolo Ricardo at Lola Elena, dinala ni Andre si Angela sa isang pribadong bahagi ng resort. Meron doon na isang maliit na cottage na gawa sa kawayan at nipa, katulad ng dampa kung saan lumaki si Angela. Ano to, Andre? Tanong ni Angela. Baka sa pagtataka, I had this built for us. Paliwanag ni Andre. Gusto ko na tuwing makakaramdam tayo ng pagod sa ingin ng syudad, babalik tayo dito para hindi natin makalimutan kung saan tayo nanggaling. This is a reminder of your strength, Angela. Ang dampa na itong nagpatibay sa iyo bago binuong mansyon ng ating buhay. Pumasok sila sa loob at doon ay may nakahandang simpleng tanghalian, mga pagkaing probinsya na paborito ni Angela. Walang steak, walang mamahaling wine, tanging kanin, isda at sariwang buko. Habang kumakain, hinawakan ni Andre ang kamay ni Angela. Angela, salamat. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin kahit naging beautiful mistake ako sa buhay mo noon. Tapos na tayo doon, Andre, ngiti ni Angela. Everything happened for a reason. Kung hindi dahil sa sakit ngayon, hindi tayo magiging ganito katatag ngayon. Huminga ng malalim si Angela at kinuha ang isang malit na velvet box mula sa kanyang bag. Nilapag niya ito sa harap ni Andre. Actually, I have a surprise for you too. Nang buksan ni Andre ang box, hindi singsing o alahas ang nakita niya. Ito isang maliit na sapatos sa sanggol na kulay putit, isang pregnancy test na may 2 guyet. Nalaki ang mga mata ni Andre. Hindi siya makapagsalita. Angela, is this, are we
Yes, Andre, maluhang sagot ni Angela. Andres and Angel are going to be a big sibling soon. Binuhat ni Andre si Angela tinikot-ikot sa tuwa. Ang kanyang malakas at tawa ay umalingaw sa buong dalampasigan na umabot hanggang sa pandinig ng kambal at ng kanilang mga magulang na kagad na tumakbo patungo sa kanila. Nang hapong yon, habang pinapanood nilang paglubog ng araw, makayakap ang buong pamilya. Alam ni Angela na marami pang pagsubok ang darating pero wala na siyang takot. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Meron na siyang asawang handang makipaglaban para sa kanya at mga anak na siyang magpapatuloy ng kanilang nasimulan. Ang kwento ng Beautiful Mistake ay tuluyan ng naging salamat na pag-ibig, isang paalala na kahit gaano kagulong simula, ang Diyos at ang tadhana ay laging may paraan para gawing perpektong wakas para sa mga pusong marunong magpatawad at magmahal. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Angela at Andre. Sana po inaibigan ninyo ang kanilang kwento ng pag-ibig. Samahan niyo po muli ako sa panibagong kwento na ibabahagi ko sa inyo. Marami po salamat at God bless everyone.